Innovators Podcast. Hey guys, welcome sa Innovators Podcast. Ako si Ruel. Tamad ako pero gusto ko na mag-retire magulang ko eh. Kasama rito mga kapwa ko tamad. Pre, pakilala naman kayo. Hello everyone, ako si Orlan. Tamad ako pero may pangarap. Hello guys, ako naman si AJ. Half heart pala sa'yo si Romel. Tamad ako pero may kailangan akong tapusin. Yun, so welcome sa aming podcast kung saan mag-uusap tayo about big ideas. Pre, excited ako sa topic natin today. Na-excited na din kami. Same here pre. Bago tayo magsimula everyone, itong podcast na to para to sa lahat. Student, professional, tambay, tamad. Para sa inyo tong lahat sa mga gustong matuto at maging innovative. So, makinig kayo hanggang dulo dahil marami tayong pag-uusapan. Tama ka dyan, pre, kasi for today's chapter, pag-uusapan natin ang unang chapter ng isang super importante topic sa business and beyond. Ano yun, pre? Innovation! Yan. Pero, ready na ba kayo? Kasi medyo malalim at malawak tong pag-uusapan natin yan, pre. Ready na ako, pre. Hinubog ako ni Sir Romel ng buong college life ko eh. Simulan na natin to. Ano nga ba ang innovation? Innovation, proseso ng pag-create o paggawa ng idea into something valuable. Hindi lang siya basta-basta sa pag-imbento ng bago eh. Kasama rin dito yung pag-innovate ng existing products, services, processes, gano'n. It's about finding new and better ways to solve problems and meet people needs. Yun, kaya sobrang importante ng pre ng innovation kasi sabi nga ni Christopher Freeman, pre, not to innovate daw is to die, no? OA hayop. Kapag hindi kasi nga OA naman talaga kasi kapag hindi nag-innovate ang company, pre, malamang may iwan yung company na yun sa sa competition na meron tayo. Pero teka, paano ba natin pag-aaralan yung innovation mismo? Dito na papasok pa rin yung study of innovation. Like mag-explore ka na kung ano yung mga na-innovate mo and then yung factors na nag-influence dito. At ano pa yung mga pwedeng mong i-manage para maging successful. Maraming aspeto ang pag-aaral na ito, from technological development to social impact. Speaking of pre, yung sinabi mong manage, yung word na manage, mahalaga yung innovation management kasi dito pinag-aaralan kung paano i-develop tsaka ipatutupad tapos pananatilihin yung innovation sa isang organization kasi nag-i-involve dito yung strategy natin tsaka yung leadership, lalong-lalo na yung kine-create nating culture para ma-encourage natin yung creativity tsaka experimentation sa organization natin. Mahalaga rin yung pag-unawa sa importance of innovation dahil ito ang nagdadala ng growth, competitiveness at sustainability sa businesses. Without innovation, companies risk stagnation and falling behind market trends. Pagdating sa overview of the innovation process, may iba't ibang stages to. Idea, generation, development, at testing. Hanggang implementation pa nga to eh. Each stage, kailangan nito ng planning, collaboration, para maging effective lalo yung innovation natin. Alam nyo ba, may dalawang major traditions sa pag-aaral ng innovation, Europe at USA. Sa Europe, mas focus sila sa systematic approach, innovation bilang part ng social and economic systems. Sa USA naman, mas concentrated sila sa entrepreneurial and technological perspectives. Siyempre, hindi din natin pwedeng kalimutan ng recent contemporary studies na nagbibigay ng mas malalim na understanding sa innovation. Ipinapakita dito ang evolving nature ng innovation at ang bagong models at strategies na lumilinaw sa panahon natin ngayon. Tama, tama. Kaya daghang salamat sa inyo sa mga sa mga gabay namin. Pero pre, kailangan din nating pag-usapan yung innovation sa sabi ko kanina sa organizational context kasi mahalaga yung role ng ng environment. Environment, structure, tsaka nga yung culture ng company sa pag-foster ng innovation natin. Kasi yung organizations, kailangan nila mag-provide ng right resources tsaka support para sa mga innovative ideas na
gustong i-develop ng mga tao eh. Pero syempre individuals play a big role din sa innovation process. Kailangan ng creative minds na risk taker ka. Like, kung magre-risk ka dito, like, nandun na lahat, nakataya lahat. So, maging risk taker ka, visionaries para magtagumpay ang innovation. Without individuals who dare to think differently, innovation would happen. Individuals on top. Maraming salamat sa malakas magsugal dyan ha. Salamat sa mga taong lumalabas sa kahon ng utak. Proceed naman tayo sa mga problems of definition and vocabulary. Like understanding the difference between innovation, entrepreneurship, and design. Minsan, napagpapalit-palit natin ang mga terms na to. Pero may kanya-kanya silang role. Sige pre, ako na una mag-explain nito Like, innovation muna tayo para hindi tayo mahirapan. Ito yung proseso ng paggagawa ng bagong solusyon o pagpapahusay ng isang bagay. Kunyari, yung upuan, marami na siyang armchair, di ba? Para mapaganda siya palalo. Like, example lang yun ng isang bagay o magkaroon ng mas malaking impact. So, kapag mas malaking impact yung binigay ng isang bagay na ginawa mong mas innovation, mas magiging okay yun. Mas maraming tatangkilik doon. Kung naman pre, pawat ka. Entrepreneurship naman tayo, on the other hand, is about taking risks and turning ideas into businesses. Ito ang who, ang mga taong nagtitake ng actions para dalhin ang innovation sa market. Halimbawa, si Steve Jobs ay hindi lang innovator, kundi entrepreneur din. Dahil ginamit niya ang innovation para bumuo ng Apple bilang isang global company. Host 1, no? Tapos na pala kayo. Yun. O ako naman kasi may last pa yung design, pre. Design, it is about making sure na yung innovations na ginagawa natin ay maging practical, usable, tsaka user-friendly. Kasi paano nga ba natin gagawin accessible yung effective? Accessible at effective yung isang idea kasi hindi sapat na may magandang invention kay kung hindi ito function at saka intuitive, baka hindi rito tanggapin sa market. Dagdag ko lang, yung sa tatlo na yon may keywords tayo doon. Sa innovation, ito yung what. Ito yung mga W questions natin sa mga Sa innovations, ito yung what. Sa entrepreneurship naman, ito yung who. Tapos yung lastly, yung design, ito yung how. Para matanda natin lahat ng mabuti. Kaya kahit magkakaugnay silang lahat, iba-iba din yung focus ng bawat isa kasi innovation is about new ideas, pre. Entrepreneurship naman is about making those ideas into a reality. And lastly, syempre yung design is about making sure na those ideas ay mag-work well para sa mga tao. Ito pa pre, dapat malinaw din ang distinction ng innovation at invention. Pag-usapan muna natin kung ano ang invention. Ang invention ay proseso ng paglikha ng mga isang bagong original na idea, produkto o teknolohiya. It's about discovering something that has not existed before. Parang light bulb na naimbento ni Thomas Edison. Pero hindi lahat ng invention ay nagiging successful o valuable agad. Pakpar, kuha mo yon. Kung ang invention ay discovering something, ang innovation naman is about creating value. Hindi lang tungkol sa bagong idea, kundi sa successful application nito. Taking an invention and improving it or finding practical ways para magamit ito at magkaroon ng impact sa market or society. Kaya kahit may invention ka, kung hindi siya ma-transform into something useful, hindi pa siya considered innovation. Dagdag ko lang din dito pre, hindi lahat ng innovation ay successful. Kaya mahalagang pag-aralan ang factors behind successful and unsuccessful innovations. Minsan, kahit maganda ang idea, kung hindi siya align sa market needs, hindi ito magtatagumpay. Halimbawa, isipin mo yung Google Glass o yung Google Glass. Sobrang advanced ng technology, pero hindi siya masyadong tinanggap ng market kasi hindi siya practical at medyo pricey siya. Pre, kasi minsan naman may factors din na na timing dun sa mga gagawin natin. Kasi
puwedeng sobrang ahead natin, yung sobrang ahead of its time na ng isang innovation kaya hindi pa ready yung market para tanggapin yun. Kasi puwede ring kabaligtaran na sobrang late na nung gagawin natin, na kaya naunahan na ng ibang competitors, gano'n. Kaya crucial din talaga yung yung mga pinag-aaral natin na market research, ganyan, tsaka yung pag-unawa sa mga customer needs natin, bago mag-launch ng product or isang service. Kaya siyempre, hindi lang market yung factor, pati yung execution natin kasi kahit solid yung idea mo pre, kung palpak yung implementation natin, malaki yung chance na hindi rin magiging successful eh. Imagine mo na lang kung may innovative app ka, 'di ba? Kunyari, natuloy natin yung pinagawa ni Mamalu, no? Pero nilaunch natin yung tapos sobrang bagay nung gawa natin. Kahit revolutionary yung concept natin doon. Tulad nung yung kay ano ba yun? Yung kay Japs. Bebenta ka ng mga exotic animal, di ba? Sila nakakainis. Diba? Kung nilaunch niya agad yun, tapos sobrang bagay, kahit revolutionary yung concept niya na yun, baka mawalan pa ng tiwala yung user sa kanya na gustong bumili, di ba? Ay, di na ako bibili. Ang pangit ng app nung ng gawa, di ba? Yun. On the flip side, ang successful innovation ay yung perfect combo ng great idea, strong market demand, and the excellent execution. Katulad ng rice food delivery apps. Like, gamit na gamit siya ng mga tamad, di ba? Yung Food Panda. Kapag kahit nandyan na lang sa inyo yung McDo, if Food Panda mo pa kasi gusto mo, isusubo na lang sa iyo eh. Ganun talaga. Kahit din ako, ganun ginagawa ko eh. Mag-order na lang ako. Like, gamit na gamit natin siya lalo na sa mga tamad na tao tsaka sa may mga ginagawa na gusto na lang kakain na lang, hindi na maghihintay na matagal, di ba? Kasi kapag naghihintay ako sa McDo, ang tagal ko nakahintay, nakaganyan lang ako. Tapos yung order ko wala pa din. Ayun na yun. Tapos backup ng user-friendly technology at efficient logistics. Kaya kung gusto mo maging successful ang innovation mo, hindi lang creativity at ang kailangan mo, dapat may deep understanding ka rin ng market, tamang timing at maayos na execution. Kaya magantay ka lang, darating rin yung tamang panahon para sa'yo. Alden. Ito pre, next naman tayo sa types of innovation naman tayo kasi ang dami rin yan eh. Nakapagod yan pre. Pero each type kasi pre, nag-a-address siya ng different aspects ng business and operations. Kaya mahalagang maintindihan natin ng mga listeners natin yung bawat isa. Sige pre, simulan mo na ikaw muna. Una, product innovation. Ito ang paggawa ng bagong produkto o malaking pag-improve sa existing product. Halimbawa, ang pag-develop ng smartphones mula basic cellphones. Kumbaga, game changer talaga. Yung dating di keypad ngayon, di ba? Puro iPhone na ngayon. Dati, di ba? Dating pwede mong iba to, yung mga phone ngayon, di mo na pwedeng iba to. Yan, next naman doon pre sa mga pwedeng iba to pre. Process innovation. Ito naman yung mga pagpapahusay ng paraan kung paano ginagawa nung company yung isang produkto or serbisyo nila. Tulad ng automation sa manufacturing. Para mapabilis tsaka mapataas yung quality ng production. Imagine nyo lang yung mga ang perfect example dito pre yung gardenia. Di ba nakasama kayo doon? Yun. Ako lang hindi sumama eh. Yun yung perfect example pre ng process innovation. 'Di ba? Sabi niyo nga nung kinikwento niyo yun. Imbis na mga tao na lang yung gumawa ng tinapay. Mga machine na lang tas yung mga tao doon na sila sa dulo. Yun. Imagine lang yung mga factories na ganun na halos wala ng manual labor eh. Magiging efficient talaga tsaka quality yung labanan ng mga factories if ever maging ma-innovate nila lahat ng process nila. Dito naman tayo. Meron ding organizational innovation. Pagbabago sa internal structure o culture ng isang company para maging mas efficient at innovative. Isipin nyo yung mga companies na nag-implement ng work from home setups. Katulad na yung, tawag na ito? Yung COVID, di ba? Like, patok na patok yun. Kasi takot ka magka-COVID, doon ka sa bahay nyo tatrabaho. Para may income ka. Call center. Like, pwede din yun sa bahay. Like, ganun na mga trabaho na pwedeng, kung may alis ka, like, may meeting kayo bigla, work from home talaga. So, ayun yung organizational innovation. Ayun na yung sumasabay sa pangangailangan ng panahon. Eto pa, hindi mawawala ang management innovation. Bagong approach sa paraan ng pamamahala ng team at resources. Tulad ng agile project management na ginagamit ng mga tech companies para maging flexible at collaborative ang teams. Para kayong isang well-oiled machine na mabilis ma-adapt sa changes.
Parang si Sir Romel, 'di ba? Mabilis tayong maka-adapt pagdating sa mga ginagawa natin. Kasi Mag- napakagaling mo, sir, magturo. Sobrang galing ni Sir. Ito pa, akala nyo, tapos na. Meron pa, marami to. Production innovation. Pag-develop ng mas efficient, cost-effective na paraan ng paglikha ng produkto. Halimbawa, ang paggamit ng 3D printing sa manufacturing. Hindi lang mabilis, cost-saving pa. Half part. Huwag natin kalimutan yung ano, pre. Isa pa, di ba? Marketing innovation kasi bagong paraan ng pagpopromote to, pre. Yung sa pagbebenta ng mga produkto or serbisyo. Perfect example, yung mga ano, Yung mga pinapanood ni Orlan sa TikTok, di ba? yung mga nag-ano sa TikTok, basta kayo na bahala mag-ano. Kayo na bahala. Ako yung napanood ko yung sa payong, Yan, yung mga viral marketing campaigns sa social media. Yun yung perfect example doon kasi pag ginagawa yung sold out agad no? Lalo na pag babae, no? Ako, ewan ko, Basta, yun yung tawag sa yun yung perfect example ng pag-innovate ng marketing natin. And last is service innovation. Pagpapaganda ng quality o delivery ng serbisyo tulad ng pag-introduce ng contactless payments systems para mas convenient sa customers. Convenience at customer satisfaction ang habol dito. Like yung mga nauso ngayon sa GCash, online payment, pwede ka na magbayad ng kuryente, tubig, pwede ka magsugal. Hindi ka na kailangan pumunta sa mga casino. Wala bang Yeah. rig, no? Tama. Tama. Pre, pero bukod sa sugal, wag natin kalimutan yung pag-usapan ng ito naman, bagong topic. Tapos na tayo dun sa types of innovation. Pag-usapan natin yung role ng technology tsaka science sa innovation na meron tayo. Maraming innovations na nagmumula sa scientific discoveries at technological advancements kasi. Pero kailangan itong i-combine sa market insights para maging successful yung yung mga discoveries na yun. Yung popular views of innovation din ng mga tao. May mga misconception sila na ang innovation ay laging groundbreaking. Pero ang totoo, pwedeng incremental din, small improvements that make a big impact over time. Models of innovation naman. Ang dami rin yan. At bawat isa nagbibigay ng unique perspective kung paano nangyayari ang innovation. Pag-usapan natin ang ilang pinaka-importanting models na to. Uunahin natin ang ating Roel. Sige, ako na mauna. First model na pag-usapan natin tawag dito, serendipity model, no? Parang pabango. Serendipity model. Ito yung yung mga happy accidents na nagiging breakthroughs tulad ng discovery ng penicillin, pre. Ang kwento kasi diyan, parang nag-ano lang siya, ganyan-ganyan. Heisenberg. Tapos bigla na lang si penicillin na yun pala, malaking tulong pa siya na makakapagpagamot ng mga Alam ko World War II to eh. Sir, fact check mo na lang kami. hindi laging planado yung innovation, pre. Minsan swerte tsaka tamang timing lang talaga. Parang kumbaga yung parlay mo bigla nang tumama ganun. Meron ding linear models na step-by-step ang approach. Sa technology push, nauna ang research at product development bago hanapin ng market use. Parang nangyayari sa microwave, tapos sa oven, di ba? Hindi, ano yung nangyari sa microwave oven? Paano ba yun? Ano yun eh? Sa microwave. Oh, yeah mo na. Next na lang. Di ko alam yung kwento, guys. Kung alam niyo yung kwento, pakibulong na lang sa akin, guys, Itutuloy ko na. Sa market pull model naman, market needs ang nagdidikta ng innovation gaya ng ride-hailing apps tulad ng Grab at Uber. Next doon, sa hindi na kwento ni AJ, yung simultaneous coupling model. Sabay-sabay na nagtutulungan yung knowledge, market demand, tsaka organizational capability dito sa model na to. Kailangan balance yung tech demand, tsaka yung kakayahan ng company. Ano naman? Architectural innovation. Ginagamit ang existing components pero binabago ang pagsasama ng parts para makalikha ng bagong functionality. Tulad ng smartphones na pinagsasama ang telepono, camera at computer sa isang device. Parang iPhone 13 lang ni Orland, pre. Ito naman yung sa akin, interactive model. Interactive model naman ay may feedback loop. Habang nagde-develop, tuloy-tuloy. Siyempre, di ba, may device ka. Sabihin natin, messenger. Like, di ba, may mga function yun na parang habang lumalaki yung tao, like parang dumadami yung idea, di ba? Like ngayon, dati may notes, tapos may songs, di ba?
Parang ngayon yung feedback ng gusto ng tao dun na magkaroon ng ganto, ganyan, like wala na hanggang sa marami na silang masabi. Kumbaga pre, habang ginagamit nila yun, kumukuha din ng yung mga manufacturer ng feedback sa tao para i-adjust nila yung app nila, ganun. Depende sa tao. Perfect example nito yung beta testing na apps na ina-update batay sa user suggestions. Like ayun nga, feedback loop. Meron ding network models kung saan collaboration ang susi. Iba't ibang organizations, suppliers, customer at minsan competitors nagtutulungan para makabuo ng mas malakas na innovation tulad ng Android systems na mas supported ng multiple manufacturers. Ayaw kasi nila ng iPhone. Part din ng mga models ang innovation life cycle at dominant designs. Like the sailing ship. Sailing ship effect. Like, sailing ship effect. Ayun, tinuruan ako ni Roel na nagpapakita kung paano nagbabago ang innovation over time at paano nag-emerge ang industry standards. Ang sailing ship effect, kasi pre, ganito yung nangyayari kapag ang isang lumang teknolohiya ay biglang nagkakaroon ng significant improvement dahil sa pressure mula sa bagong competing technology. Yun, ganun din yung concept ng dominant designs pre. Ito naman ang stage sa innovation life, sa innovation life cycle kung saan yung isang specific design pre or approach, nagiging standard siya sa isang industry. Usually ito yung pinaka nagiging efficient, tsaka cost effective at widely adapted na version ng product. Isipin mo na lang yung pre, yung design ng keyboard. Oo, yung QWERTY keyboard, yung pinaka niya, yung design nun. Kahit marami nang sinubukang alternative layouts, ito pa rin yung naging dominant design niya kasi well adapted na it at madaling gamitin madaling gamitin ng mga tao. Open innovation din. Dito pumapasok ang collaboration at knowledge sharing sa pagitan ng mga iba't ibang organizations tulad ng companies at research institutions. Sa halip na umasa lang sa internal R&D, ginagamit ng open innovation ang external ideas at resources para mapabilis at mapaganda ang innovation process. Halimbawa, maraming tech companies ang nagko-collaborate at sa startups para makakuha ng fresh perspectives at innovative solutions. Sa ganitong paraan, mas bumibilis at nagiging diverse ang innovation process. Pasok din ang chronological development of models of innovation mula sa early linear models na simple step by step hanggang sa mas complex at interactive models na nag-emphasize ng feedback and collaborations. Ipinapakita nito ang habang nagbabago ang needs ng market at technology, sumasabay din ng pagdevelop ng mas effective at flexible na innovation strategies. Sa bawat stage ng development, nagkakaroon tayo ng mas malalim na understanding kung paano mas mapapabilis at mapapaganda ang innovation process. Kasama rin ang doing, using, and interacting or DUI mode of innovation. It's about learning through practice and collaboration, a more hands-on and adaptive approach to innovation. Dito sa pre, sa DUI na nasabi mo, hindi lang siya hindi lang theory yung basehan doon. Mahalaga sa DUI yung actual experience tsaka yung real-time feedback para ma-improve yung ideas tsaka yung mga process na habang ginagamit at ine-execute ito. Kuha mo yun tamang-tama ka dun Sa halip na umasa lang sa structured research at development, sa DUI, mismong users, workers, at even communities ang nag-aambag sa innovation process. Halimbawa, sa manufacturing, workers mismo ang nakakita ng mas efficient ways para gawin ang isang task. Kaya may direct impact sa improvement. Ganon din sa mga technology maraming software updates at features ang nagmumula sa feedback ng actual users. Hindi ito basta one-time development, patuloy na nag-evolve ang produkto batay sa real-world interactions. Parang iPhone Oo, tama. Pero syempre, hindi lang to applicable sa businesses pre. Kahit sa education, healthcare, tapos public services, ginagamit yung DUI na yan pre kasi para mag-develop ng mas epektibong solusyon based doon sa actual na pangangailangan ng tao. Huwag nating kakalimutang pag-usapan ang discontinuous innovation
Innovations na biglang binabago ang landscape ng industry, ito yung mga high risk but high reward. Alam nyo yun Innovations na kayang palitan o lampasan ang existing standards. Isipin mo na ang paglabas ng smartphones, hindi lang nito binago ang communication, kundi na pati ang entertainment at lifestyle. Ano pa ba? Siyempre, andyan ang disruptive innovation. Isang klase ng innovation na kayang bumago ng entire industry sa pamamagitan ng pag-introduce ng bagong approach na mas efficient at accessible. Hindi lang nito ini-improve ang existing products, binabasag din nito ang traditional ways at nagsiset ng bagong standards. Isang perfect example dyan yung Netflix. Imbes na i-improve ang traditional cable TV, gumawa sila ng entirely new model na on-demand at mas convenient. Sa halip fixed schedules, binibigyan nila ang users ng freedom to watch time anywhere na totally binabago ang viewing habits ng tao. Siyempre, alam naman natin dati yung DVD, di ba? Sa mga mall, paglabas mo pa lang may mag-aalok sa'yo. Ngayon, Netflix na lang, monthly ka na lang magbabayad. Tama. Yung ano dun sa disrupt innovation na yun, sabi nga, hindi mo na kailangan antayin yung schedule ng gusto mong panoorin, di ba? Gusto mo, mapapanood mo na. Kahit bago pa mag alas 8, pwede ka na manood ng tanggol sa YouTube, di ba? Yun. Pero ito pa pre, innovation na sa management process naman. Sobrang mahalaga yan kasi para masigurado din natin na sustainable tsaka well integrated yung innovation na ginagawa natin sa strategy ng isang business. Kasi hindi kasi pwedeng puro ideas lang lagi natin inuulit yan. Kailangan may sistema tayo. Kaya dito papasok yung planning, syempre, tsaka yung execution, tapos evaluation. Tama, kasi kahit gaano ka creative, kung hindi mo siya mapaplano ng maayos, malaki yung chance na hindi ka magiging successful sa gagawin mo Dapat may clear vision. May clear vision ka kung paano mo siya gagawin. Para yung pagbuo ng business, hindi lang sapat hindi lang sapat yung magandang concept. Kailangan din ng solid na strategy para maging successful yung gagawin mo. Tama kayong dalawa, Perds. Half heart. At syempre, hindi lang natapos sa execution, kaya crucial din ang evaluation. Dapat tinitingnan mo ang effective ba ang innovation na to. Nakatulong ba sa company? Na-solve niya ba ang problema ng market? Kung hindi mo sisilipin ang resulta, paano mo malaman kung successful talaga ang innovation mo? Kaya dito papasok ang framework for the management of innovation. Isa sa pinaka-effective dyan yung ang cyclic model. Parang cycle siya ng interconnected phases na tuloy-tuloy lang. Hindi siya one-time process. May feedback loop na nagpapanatili ng growth at improvement. Ang kagandahan dyan sa cyclic model pre, hindi siya natatapos sa implementation. Patuloy yung yung evaluation tsaka refinement niya habang tumatagal. Sa ganitong paraan kasi natututo yung organization natin mula sa actual results tsaka yung ina-adjust na strategy para mas maging effective yung innovation sa long run. Ang daming ganap sa pag-innovate, no? Kireklamo mo yata si Romel. Hindi. Love na love ko talaga si Romel. Dagdag ko lang Dagdag ko na dito yung concept ng new skills development. Habang nagpapatuloy ang innovation, natututo rin ang team mo ng bagong techniques, tools, and perspectives. Kaya habang nag-i-innovate ka, nag-level up din ang organization mo. Parang hitting two birds with one stone. Alam mo pre, dito rin pumapasok yung innovation and new product development. Kasi dito, nagiging practical yung innovation process. Hindi lang siya concept sa papel, kundi nagiging tangible tsaka market-ready product din siya. Imagine mo yung journey ng isang sample idea na dumaan sa planning, execution, evaluation, hanggang sa maging product na siya na pwedeng bilhin at gamitin ng tao. Parang yung sa wireless earbuds, no? 'Di ba? Wireless earbuds. Parang kung isipin mo, talaga. Nagsimula lang siya sa idea na gawing mas convenient yung music listening. Pero syempre dumaan siya sa research and development, prototype testing, tsaka market feedback kung hanggang saan ba naging essential yung gadget na kung hanggang saan ba yung kakayanin niya. Kaya hanggang ngayon sa panahon natin nagiging essential na yung gadget na yun, yung wireless earbuds. Natumpok mo, pre.
Kaya hindi natin pwedeng baliwalain ang innovation management. It's what transforms creative ideas into real-world solutions na may impact sa market at society. Ayun lang. Grabe. Ang lalim ng innovation, no? Pero ang sarap pag-usapan kasi bawat step may natututunan ka. At yung nagdadala ng long-term success sa kahit anong industry. Ano pre, may nakaligtaan pa ba tayo? Kapagod yan. Wala naman siguro. Wala naman tayong nakaligtayan pero syempre, bago tayo magpaalam pre, let's take a moment to summarize yung mga napag-usapan natin ngayon. Unang-una, syempre ang innovation ay hindi lang tungkol sa bagong ideas. Ito yung tungkol sa pag-transform ng ideas into something valuable tsaka practical. From understanding yung importance ng innovation hanggang sa i-manage natin to within an organization, nakita natin kung gaano ka-complex, no? Pero syempre, rewarding pa rin yung innovation process na yun. Tama. Pinag-uusapan din natin ang iba't ibang types of innovation. Product, processes, organizational, management, production, marketing, at service innovation. Napag-usapan din natin ang models of innovation from serendipity, linear models, hanggang sa interactive at network models. Plus, binibigyan din natin ang role ng technology, science, individuals, at organization sa success ng innovation. Huwag din natin kakalimutan ang innovation life cycle. Open innovation at kung paano nag-evolve ang mga models over time. Nabanggit din natin ang disruptive at discontinuous innovation at kung paano nakakatulong ang cyclic model at new skills development sa sustainable innovation. In short, innovation is just not a one-time event. It's a continuous evolving process that requires creativity, strategy, and collaboration. Sana mas na-appreciate ng listeners natin kung gaano ka-importante ang innovation sa pag-solve ng real-world problems at pag-drive ng growth. Sana naintindihan niyo yung pinag-uusapan namin lahat. Kahit ang dami ng kakupalan. Grabe, no, pre, ang dami natin natutunan today, no? Agree ka ba, Jay? Sobrang pagod pero mas thankful ako kasi marami tayo. Magagamit natin to pang araw-araw. Ayun, tama. Innovation kasi talaga pre yung susi sa pag-survive tsaka pag-excel ng company natin sa kahit anong industry na balak natin pasukin. Kaya sa mga listeners natin diyan, sana mas na-appreciate niyo yung mga pinag-usapan namin kung gaano ka-importante yon sa daily lives natin. May sasabihin pa ba kayo, pre? Okay, ikaw muna pre. Ayan, sa mga nakinig sa amin, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Huwag kayo mag-focus sa pag-imbento ng bago. Pagtuunan nyo rin ang pansin ng mga existing products, services, at processes. Kaya bago ito matapos ulit, ako si Orland, tamad ako pero may pangarap. Sa mga nakinig sa amin dyan, magpapatest kami pero dadalian lang namin. Oo nga pala, half-heart ka si Romel. Oo nga pala si AJ. Tamad pero may kailangan tapusin. Yun. Bago magpaalam, ako ulit si Romel. Tamad ako pero gusto ko nang mag-retire magulang ko. Kaya kita-kits ulit tayo sa next episode ko saan ang chapter 2. Host naman ang mag-uusap-usap about sa innovation. Yun guys, stay curious tsaka keep innovating. Apart. Burger!